yung ICI ngayon may ine-ebas, may sinasabi po. Kanino? Kay Senador Chis Escudero. Oh, Yung mga maanumalyang flood control naku po, yung mga maanumalyang flood control daw. Ano, sir? may nakita o manong money trail o galaw ng pera papunta kay Senador Chis Escudero. Naku po, ang sasabihin ni Senador Chis Escudero, ayan, ay pakayan o ano din yan, gawa-gawa din yan ni Martin Romualdez. Yan na naman ang sasabihin. ICI na yan, ha? Pati si Martin Romualdez, pinapatawag na dyan, boss. No? Ay, Jare. May nakita umano na money trail o papuntang pera papunta doon kay Senador Chis Escudero. Sasabihin na naman yan, ito pong lahat ng ito, ang mastermind po ay si Martin Romualdez. Pero niya paulit-ulit ng ganun. Tapos, wala silang maipakita kung ano yung masasabi o kung ano yung dahilan ba't nila sinasabi na na si Martin Romualdez ang mastermind. Wala ho, paulit-ulit lang po. Sabi ko nga sa inyo, pati yung Kape Chronicle, yung dati po na tinatangkilik ng taong bayan na pinapanood ng mamamayang Pilipino na Kape Chronicle nila Daryl Yap, wala na po eh. Puro ebas-ebas na lang din po eh. Puro sabi-sabi, wala nang ipinapakita na ebidensya eh. Sabi ni Amy doon, no? Halos lahat ikaw na ang tinuturo. Pwede ba yon? Puro kayo ng turo ng turo. Wala naman pinapakitang ebidensya. Pwede ba yon? O hanggang pagtuturo na lang yan. Hanggang paninira na lang ang ibig sabihin yan. Diba? Tuloy. Batay sa investigasyon ng Ombudsman sa mga maanumalyang flood control project. Balita mula sa Ombudsman. ICI sabi ko kanina, no? Galing pala sa Ombudsman. No? Galing po pala sa Ombudsman, mga boss chief amo, sir. Okay. Galing sa Ombudsman, may nakikitang money trail papunta kay Chis Escudero. Okay? Hati ni Radio Patrol, Jam Garner Jam! Kauli sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Office of the Ombudsman sa mga anomalyang flood control project na tusugbe ang money trail o galaw ng pera papunta kay Senator Francis Escudero na dating Senate President na inaprubahan ang 2025 national budget na umano'y itik sa budget insertion. Nako po. Babalik na naman po dyan yung paraiba na regalo ni Senador Chis Escudero. Kay Heart Evangelista, laki ho ng bato mga bossing, no? Asul na asul. At ang sabi, mga boss chief amo, sir, ay, sa Brazil lang daw makikita yung mga ganun. At hindi biro ang presyo. No? Magkano daw ang presyo? 57 million na ngayon ho, 59 million na. Kasi magkano ang dolyar? 59 na ho, mga kababayan. Kaya si Takeru Miyamoto, masayang masaya ho eh. Hindi, biro lang ho. 59 million. Tapos ang SALN is 18.8 million. Si Senator Chis hanggang ngayon hindi nagpapaliwanag, hindi Sir Chis, bakit po ganun? Hindi, may mga magtatanong talaga dyan eh. Sir Chis, bakit po ganun? Yung regalo niyo pong paraiba na isinigaw ni Heart Evangelista, 57 million. Tapos po, yung inyong SALN, 18.8 million lang po. Ganun niyo po kamahal si Heart Evangelista? Meron ako napanood. Sabi dun sa napanood ko na hanggat hindi daw po binabayaran o nagbabayad ng donor's tax, parang ganun yung tawag. Maituturing na yung paraiba ring na yon ay pag-aari pa din daw ho ni Senator Chis Escudero. Aray ko, boss. Di 18.8 plus 57 million. Ang laki naman, Ewan ko, bakit ganun? 18.8? Ako ho, mga bossing ha. Kung pagsasama-samahin ko ho lahat, syempre kapag kasalin, no? Liabilities and asset po. Kung pagsasama-samahin ko lahat ng asset ko, hindi naman sa pag-ano, mas mayaman pa ako kay Chis Escudero. Diba? Syempre ho, kahit papaano, tayo nakakapagpundar naman po ng mga kalupaan at kabahayan. Tapos tumataas po. Yun nga, eto, example na lang ho mga bossing. Isang lupa dyan sa loob ng Nuvali, papunta ng Tagaytay.
Nabili ko ho ng 2.5 million dati nung siguro 14 years na ho, mga kababayan. Ngayon po naglalaro na sa 5.4 million ho eh. Yung presyo. O isa pa lang ho yun. No, syempre ho, katatrabaho. Kasisipag ko po. Ang sipag ko ho, mga kababayan. Napakasipag ko po. Puro trabaho lang po ang ginagawa ko, mga boss ni Pamo sir. Kung ikukumpara nyo ako doon sa puro trabaho lang, para po ako si Bungo, no? Isang probinsyano na senador na pinagbigyan nyo po. Sisirain ko po ba ang aking sisirain ko po ba ang aking ang aking reputasyon samantalang ako po ay isang probinsyanong senador. Ganun po ako kasipag, mga kababayan. Kung pagsasama-samahin mo, 18 million. Eh kahit papaano, maliit na yon, 'di ba? Ketchiso, senador, 18.8 million. Bakit kaya? Pwede sabihin ni Chis, natalo kasi ako doon sa sa casino. O, di ba? Eh kung nagkakasino si Senador Chis. O, game. We have statements leading of a money trail leading to him. Narrations of fact that are there already. But of course, we want to buttress it with other. Tsaka kung makikita mo, no? Kung makikita mo yung mga relos ni Senador Chis, kung di ako nagkakamali, meron pang nagpakita, hindi Odemar Pigay. Odemar Pigay, yun yung aking pangarap. Magkaroon lang ako ng isa nun. Sabi ko sa misis ko, Mi, regaluhan mo lang ako ng isang AP o Odemar Pigay. Hihinto na ako sa pagbili ng mga relo. Sabi sa akin, tang-ina ka eh. Sabi mo, doon sa relo mo, nung unang binili, yung unang Rolex is hihinto. Okay na, magkaroon lang ako ng isang Rolex, okay na. O tapos, tuloy-tuloy pa din daw ako sa pagbili. Hindi ko daw sinusunod. Pero yung Ketchis, ang dami ho. Parang kung di ako nagkakamali, meron pang mga nagpakita na meron daw pong RM si Chis. Richard Mille. Eh kapag ka mga Richard Mille ho, mga 10 milyones na ho yun, mga kababayan. Meron pa yatang Sprite na Rolex. Pagka mga Sprite na Rolex, naglalaro ho sa 800 hanggang 1 milyon ng piso yan. Di ba? Aba, uncensored mode. Uy, ay, nagmura ba ako? Sorry. Hindi, ganun niya sagot sa akin ng misis ko. Sabi ko, Mi, pag binili mo sa akin tong Rolex na ito, hihinto na ako ng pagbili ng mga relo. Kahit yung mga G-Shock, hindi na ako bibili. Hindi naniniwala. Ay, naku, bumalik. O, game. Other evidence which we're looking to right now. Ayon kay Romulia, dahil cash exporting ng Pilipinas, dito nakatubok ang investigasyon nila laban kay Escudero na nauna nang itinuro ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na tumanggap ng kickback sa mga proyekto ng DPWH kasama nila dating Senador Ramon Revilla Jr. at Nancy Binay. Una nang itinanggi ni Senador Escudero ang mga alegasyon laban sa kanya na tinawag niyang bahagi ng isang Pero sa dali lang, itinanggi na ni Escudero, pero hanggang ngayon hindi ko naririnig si Escudero. Nasa Pilipinas pa ho ba si Senator Chis Escudero? Ang tahimik masyado. Ang tahimik masyado. Huli ko yatang napanood si Senator Chis Escudero, mga boss, Chipamo sir, nung nung siya ay nag-speech ho, tapos ang kanyang audience, so si Vice Presidente Inday Sara Duterte, pumalakpak pa nga gano'n, no? Di ba, pumapalakpak pa, ang saya-saya. Pagkatapos nun, wala na, hindi ko na nakita si Chis. Kaya ang tanong ko nasa Pilipinas pa ho ba si Chis Escudero, mga kababayan? Tingin nyo? Baka. O sumunod na kay Saldico. nasa ibang bansa na din, kagaya ni Saldico. Di ba? Tuloy. organisadong plano para sirain ang Senado, pilisita ng tenensyon sa publiko at pagtakpan ng tunay na mga salarin. Yan naman talaga yung laging sinasabi ni Chis Escudero, 20 minutos niyang pinagsasasabi yun. No? Tapos, si Martin Romualdez, ang pakana nito. Si Martin Romualdez, ang pinaka-big boss nito or siya ang pinaka-ganito, ganyan. Wala naman hong napatunayan at wala pong maipakitang ebidensya. Paano naman natin siya kakampihan yan? Diba, ako ho, mga bossing, dati, sinusuportahan ko yan, si Chis Escudero. Dati ho,
Naku, gustong-gusto ko yan. Lalo na ho, yung pananalita. Ang gali. O, aminan tayo. Sige, dyan sa comment section. Sino ang hindi humahanga? Sa pagsasalita ho, sa pagsasalita. Sino ang hindi humahanga kay Chis Escudero? Sa pananalita. Ako po, aminado ko. Nagagalingan ako kay Chis Escudero. Pag nagsalita po yan, dati, no, pag mga press con, talagang papakinggan mo eh. Madalas pa siyang mga magpa-press con nun. Ngayon po, hindi na. Parang ipinasa na po yung trophy ni Mark Villar kay Senador Chis Escudero.